si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa madugong enkwentro ang buy-bust operation sa Calamba, Laguna na ikinasawi ng dalawa. Ayon sa pulisya, naunang nagpaputok ng baril ang mga suspect na tinangkang hold upin ang mga undercover na pulis. Arestado ang tinuturong leader ng grupo habang nakuha sa operasyon ang 2 kilo ng shabu. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa CCTV video na ito, kita ang galaw ng ilang tao sa pulang sasakyan sa isang establishmento sa Calamba, Laguna. Sila ang target ng buy-bust operation. Pero maya-maya lang, nagtakbuhan ng ilan sa kanila. Habang ang iba, nagpapaulan ng putok ng baril. Sa video ito, maririnig ang palitan ng putok at paggalaw ng operatiba ng Calabar Zone Regional Drug Enforcement Unit habang nasa van. Matapos ang ilang minutong enkwentro, patay ang 2 suspect habang sugatan ang isa sa kanilang kasama. Arestado naman ang 2 suspect kabilang ang isang babae. Na-recover ang 4 na baril at 2 kilong shabu. Ayon sa Calabar Zone Police, nagbago ang lahat ng ang mga dapat na magbebenta ng droga, tinangkang hold upin ang mga undercover na pulis sa hawak nilang pera na mahigit 13 million pesos. Merong na-monitor ang PRO4A na isang grupo na nagbebenta ng illegal na droga. Chinek muna kung totoo ngang may dalang pera yung mga operatiba natin, and nung nakita nga niya na merong pera is agarang bumalik doon sa kanilang sasakyan. Nagulat na lamang itong mga kapulisan natin nung pagpasok ng babae doon sa sasakyan is agad na lumabas ang 4 na kalalakihan at may dala-dalang mga firearms, and pinutukan nga nila yung mga kapulisan natin, and yun nga, nakaganti yung mga pulis natin. Natuklasan ng Calabar Zone Police na ang tumatayong leader ng criminal group ay isa sa kanilang nahuling buhay sa operasyon. Itong babae ang leader ng grupong ito, despite the fact na doon nga sa investigation natin is lumalabas, isa siyang civil engineer, yung babae na nahuli. Wala pa rin kumukuha sa bangkay ng napatay na 2 suspect habang wala pang pahayag ang mga naarestong suspect na nakakulong na sa Calabar Zone Police. Ang mga nakumpiskang baril ng mga suspect, Yung mga baril na yan is nasa forensic group na ito, kanila pong binabalistik. Baka itong mga firearms na ito is nagamit sa mga krimen, no? Na hindi lang dito sa Calabarzon kundi sa mga karitig bayan ng Calabarzon. para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Gumapang ang takot at pangamba sa mga motoristang dumadaan sa North Luzon Expressway kagabi. Sa gitna kasi ng NLEX, may humambalang na 2 kabaong. Nakatutok si James Agustin. Sino ba namang motorista ang hindi mapapamenor kung ganito ang tatambad sa iyo sa gitna ng expressway? Hindi lang isa, kundi 2 kabaong ang humambalang sa southbound lane ng North Luzon Expressway Viaduct pasado alas 7 kagabi. Kuwang video na ito ng anak ng motoristang si Noel Luartes. Ilang metro lang ang layo sa Pulilan exit. Pauwi na raw sila sa Pulilan galing sa Pampanga. Nagbe-break na yung mga sasakyan, tapos po tinitingnan namin bakit ba. Sabi po ng anak ko, may nalaglag dati, mukhang may nalaglag. Tapos so, pagdating ako namin doon sa area na yun, na may ataon na, may kabaong na ho doon. Binidyohan na ho ng anak ko. Ang mga kabaong nalaglag pala mula sa isang close van. Galing ang mga ito sa Pampanga at i-deliver sa Marikina. Mabuti na lamang at wala itong mga laman. Natamaan pa ng kabaong ang bumper ng isang SUV na nakasunod doon sa close van. Ang driver ng SUV ang humingi ng tulong sa NLEX hotline para marespondihan ng insidente. Pagkahulog po, nakaiwas po talaga ako. Pero feel ko yung debris po nung nahulog na kabaong. Tumama rin sa grill ko, kaya po siya nasira. Naalis naman kaagad ang 2 kabaong. Nagkasundo na rin ang 2 panig at nabayaran na raw ang pinsala na naidulot sa SUV. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok 24 oras. Umatras ang 7 sa 18 senador na pumirma
sa kontrobersyal na Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Kasunod yan ng pagkabahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilan nitong probisyon, kaya raw niya i-veto kung papasa. Ang may akda na panukala ay sasagutin daw ang mga agam-agam, sabay diing wala sa panukalang batas ang ilang pinuna ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. 7 senador ang biglang bumawi ng kanilang pirma sa committee report sa Senate Bill 1979 o an act providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies. Kasunod ito ng mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa panukala na i-veto raw niya kung papasa sa kasalukuyan nitong bersyon. You will teach four-year-olds how to masturbate. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Kabilang sa mga bumawi ng kanilang pirma, sina Senators J.V. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar at Bongo, na sumulat kay Senate President Cheese Escudero. Naniniwala raw sila na mahalagang issue ang adolescent pregnancy pero kailangan pa ng dagdag na pakikipag-usap sa mga stakeholder. Sumunod sa kanilang umatras sina Senators Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Loren Legarda. Bago ang atrasan, may 18 senador na nakapirma sa committee report. Hindi pa nga napupunta sa presidente, may pronouncement na siya na i-veto. So why would we produce a committee report na alam naman natin na i-veto na ng presidente? Hindi ako sang-ayon sa anumang panukala na makakasira sa halaga ng pamilya at sa lungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Kinahapunan naghain ng manifestation sa plenaryo si Senator Risa Ontiveros, author ng Senate Bill 1979. Nagulo daw ang usapan dahil sa mga kumalat na maling impormasyon. Sinabi nila na nasa bill yung 0 to 4 years old masturbation, anal sex, oral sex at kung ano-ano pang mga konsepto na hindi akma sa mga bata. Natakot ang sambayanan. Pero uulitin ko, wala naman ang mga ito sa bill. At kailanman ay hindi ito makakapasok sa anumang panukala na aking isusulong. Sa gitna raw nito, maghahain siya ng amendment by substitution para masagot ang mga agam-agam ng ilang senador. Tinanggal na po natin ang phrase na guided by international standards dahil sa mga pangambang inihain ng ilan. Nilimitahan na natin ang CSE sa adolescents o ang 10 years old and above. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, dahil aamyandahan ni Ontiveros ang panukala, pag-aaralan pa kung ibabalik ito sa komite o pagdedebatihan na sa plenaryo ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ngayong araw din ay naihain na ni Ontiveros ang kanyang substitute bill. Plano ng Agriculture Department na ibenta na rin sa mga supermarket at convenience store ang mga bigas na nabibili lang sa Kadiwa Store. Yan ay para raw mas maraming Pilipino ang makakabili ng murang bigas habang wala pang deklarasyon ng food security emergency sa bigas. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Malaking tulong raw sa pagbabudget ni Krish na may nabibiling mas abot kayang bigas sa mga Kadiwa Store. Pero kalimitan makikita lang ito sa mga piling palengke at sa mga rolling store. Mahal din po kasi sa grocery, mahal din yun. Kaya lang kung iparehas na yung price sa labas at sa grocery, it's better. Para isa na lang po. Kung saan ang mura, doon kami. Pangmasa. Kamakailan nakipagpulong ang Department of Agriculture sa mga major supermarket chain at convenience stores para pag-usapan ng planong ibenta na rin dito ang mga bigas na makikita sa mga Kadiwa. Pumayag sila na yung ating mga Kadiwa rice ay maibenta rin at same price doon sa maging available siya. And posibleng of course yung pagpapresyo din ay maging kaparehas din doon sa mga traditional na palengke. Kunwari, RFA 25 at 38, dapat 38 din doon. Ito yung mga bigas na binibenta sa mga Kadiwa stores na plano ring ibenta sa mga groceries at supermarket. Kabilang na dito ang tig 29 pesos kada kilo na bigas na ibinibenta sa piling sektor, yung 36 pesos na sulit rice o yung 100% broken rice at yung tinatawag na rice for all na binibenta sa halagang 38 pesos. Makatutulong raw ito para may ibang option sa mga mamimili, lalo't sa market monitoring ng DA at DTI, malaki ang pagkakaiba sa presyo ng bigas kumpara sa mga palengke.
Yung ating rice for all na 25% ay 38 pesos. Yung rice halimbawa ng imported at the same quality nasa 45 pesos. So a difference of 7 pesos. Samantala, sa kabila ng bumababang presyo ng bigas sa mga pamilihan, mahalaga pa rin daw na ma-release ang buffer stock ng National Food Authority para makapamili ng palay sa panahon ng anihan. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng DA ang resolusyon ng National Price Coordinating Council na nagtutulak sa pagdeklara ng food security emergency sa bigas. DA will review it as part of due diligence in 2 days and then afterwards saka magkaroon ng possible declaration. Though downward trend siya, pero kagaya ng pag-ikot namin, meron pa rin talaga nakikita rin kami na matataas pa rin yung presyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Muling pinanukala sa Senado ang dagdag buwis o sin tax para sa sigarilyo. Kasunod ito ng pagdami pa ng bilang ng mga naninigarilyo. Sa datos ng National Nutrition Survey, lumalabas na mahigit 1 milyon ang mga bagong smoker sa kabataang edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Habang 8 milyon naman ang mga bagong smoker sa mas nakatatandang edad. Kaya balak magpanukala ni Senador Win Gatchalian na taasan pa ang buwis sa sigarilyo at pigilan ang hayagang pagbebenta ng sigarilyong hindi bayad ang buwis. Cited in contempt muli ng House Quad Committee si Police Colonel Hector Grijaldo. Dahil yan sa hindi niya pagsagot sa mga tanong ng komite ukol sa naging pahayag niya sa Senate hearing noong October 2024. Sinabi noon ni Grijaldo sa Senado na pinilit umano siya ni na Congressmen Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahing may reward system sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Dati na itong itinanggi ng dalawang kongresista. Unang na-cite in contempt si Grijaldo dahil sa paulit-ulit niyang hindi pagsipot sa Quadcom hearings. Nakadetain na siya sa Kamara mula po noong December 14. Dahil sa panibagong contempt order, ililipat siya sa Quezon City Police District Station 6. Sisimula na ngayong Enero ang pagpapatupad ng ikalawa sa 4 na tranche ng dagdag sahod para sa mga kawani ng gobyerno. Nilagdaan ngayong araw ng Department of Budget and Management o DBM ang National Budget Circular 957 alinsunod sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Agosto noong nakaraang taon. Sakop nito ang lahat ng civilian, government personnel, regular man, casual, or contractual. Ayon sa DBM, layo nito makapagbigay ng karagdagang tulong pinansyal sa mga empleyado para masuportahan ang kanilang pamilya at kinabukasan. Naipasa na ang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget pero tila hindi pa rin tapos ang usapin sa pondo ng mga programang nakapaloob dito. Mayroong mga tinanggal at pinapabalik ang Pangulo pero pinapayagan ba yan sa saligang batas? Ang paliwanag ng Budget Department sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si DILG Secretary John Vic Remulla nagsabi, pinabalik ni Pangulong Marcos sa budget ng pambansang pulisya ang tinanggal na pondo para sa Information Technology Project ng PNP, habang tinanggal naman ang dinagdag na 500 million na Intelligence Fund sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. As instructed by the President, sabi ng Department of Budget and Management, hindi raw bago ang nangyari sa 2025 budget na hindi nasunod ang orihinal na budget na isinumite ng Pangulo sa bersyong inaprubahan ng mga mambabatas. At kahit naipasa ng national budget, normal daw na gawa nito ng remedyo tulad ng ginagawa ngayon ng Pangulo at kanyang mga departamento basta na ayon sa mga probisyon ng GAA. Pero hindi raw basta-basta at may kaakibat na proseso. Ang titignan muna dyan is it savings? So may definition yung savings natin. It's either abandonment, talagang hindi na siya gagawin, or na-complete yung original project na pinaglagyan, which is ito nga sabi nyo, Intel. Na-complete siya, and yung isa naman yung because of efficiency. Nakatakda sa mismo mga probisyon ng GAA kung hanggang saan ang kapangyarihang magrekomenda at mag-aproba sa mga pagbabago sa budget. Kung ang sekretary ng departamento, sekretary ng DBM o mismo ang Pangulo. Hindi pa sinasabi ng DBM kung saan kukunin ang budget para sa IT project ng PNP at kung ano mangyayari sa tatanggaling 500 million na Intelligence Fund. Bukod sa savings, isa pang pwedeng pagkunan ng pondo para sa priority project ang Contingent Fund. 13 billion pesos yan para sa 2025.
At ang pinakahuli, pwede rin bigyan prioridad ang isang proyekto para mapondohan sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, pasok saga ang partikular na paglalaanan ng pondo, pero nakadepende dito sa savings o panibagong pagkukunan tulad ng loan. Sa 2025 budget halimbawa, nailagay sa unprogrammed appropriations ang bahagi ng pondo para sa ayuda sa ilalim ng 4-piece program ng DSWD. 41.8 billion ang hinihingi ng kagawaran para rito. Ang number one doon is dapat may excess revenue. So only then kung merong certification ang Treasury na may excess revenue, then that's the only time na we can look at the unprogrammed appropriation as the source. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bukod sa kanilang upcoming film, magbabalik tambalan din sa TV screen sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Up for a challenge na may kasamang excitement ang dalawa dahil sa panibagong genre na kanilang gagawin after almost a decade. Makichika kay Nelson Canlas. Ang kilig at kulitan sa TikTok ng mag-asawang Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Dadalhin nila sa telebisyon. Bagong taon, bagong proyekto at bagong genre para sa kanilang pagbabalik tambalan. Diba may sakit ka? Bakit ka umiinom? 2015 ang huling kapuso drama series ng Jenden na My Faithful Husband. At ngayon, isang action drama series naman ang kanilang gagawin. Inspired ang dalawa na gawin ang first action team-up nila at sisiguraduhin daw nila na ipupush nila ang limit ng isa't isa. Maganda siya kasi iba, bago. First time namin gagawa ng ganong klaseng genre. Kahit kami dalawa na-excite kami nung nalaman namin na iba siya sa mga nagawa namin na projects noon. Kailangan namin talagang paghandaan yung mga sarili namin, kailangan namin i-ready yung mga katawan namin dahil marami kami mga eksena na gagawin dito, may nag-require ng mga stunts, mga fight. Natagalan daw ang pagtatambal ng Kapuso Drama King at ng Kapuso Ultimate Star dahil hinintay nila muna na nasa tamang edad ang kanilang bunsong si Dylan. Yung baby namin, at least kahit papaano ngayon, mas kampante na kami na iwan siya dahil alam na namin na kaya na siya ng mga mag-aalaga sa kanya. Sabi ko nga, hindi ako mag-work hanggat hindi pa dumarating yung point na nakakapagsalita na at nakakasumbong na siya. Para alam ko na kung ano yung mga nangyari sa araw niya, gano'n. Kasi ngayon marunong na talaga. Garantisado na raw ang mga action scenes, lalo't kasama nila ang tulad ni Roy Benson, samahan pa ni na Altantay, Zoren Legaspi at Allen Dizon. Makakasama rin nila no less than Miss Nova Villa, pati ang beauty queen actress na si Marina Benipayo. Magbabalik Kapuso naman sina Sam Pinto at Joros Gamboa. At marami pang mga baguhang aktor na magbibigay kulay sa proyekto. Drama ba to? Paano na ngayon yung comedy ko? Hindi, mas action. Baka pag-actionin kayo. Action? Kaya ko yun. Sabi nga ni Direk, meron daw akong double. Ayoko mag-double. Dax, no? Mas masarap laruin yung drama, action, comedy. Kasi sa mga tao ngayon, ang hinahanap nila yung kung paano mo titimplahin yung mga genre and paano mo i-deliver at ikikwento. So, yun yung exciting doon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Hindi lang daw mga scammer ang bumibili ng text blast machine gaya ng nakumpiska mula sa isang Malaysian national, kundi pati ilang politiko. Nagagamit umano yan sa pangangampanya at black propaganda, kaya babala ng DICT, voluntaryo na yang isuko. Nakatutok si June Veneracion. Ilang beses na raw naglabas-masok sa Pilipinas ang Malaysian national na naaresto dahil sa pagbebenta umano ng ipinagbabawal na text blast machine. Ito yung gamit na kaya magpadala ng libu-libong text message na hindi dumadaan sa cell site. Hinala ng Department of Information and Communications Technology. Hindi lang mga scammer ang nabentahan ng Malaysian national, kundi pati mga kumakandidatong politiko. Nahuli namin yung supplier, no? So it's just a matter of time na malalaman namin kanino niya binenta yan.
At oras na malaman namin, hahabulin namin kayo. So, habang hindi pa, kung i-voluntarily surrender niyo yung mga equipment na yan, edi hindi kayo magkakakaso. Sa monitoring ng Department of Information and Communications Technology, tumataas daw ang iligal na bentahan ng mga text blast machine kapag papalapit ang eleksyon dahil nagagamit daw ito ng mga kandidato. Ang makabagong bersyon na nakuha sa Malaysia National, nagkakahalaga raw ng 600,000 pesos. Hindi gaya ng mga naunang bersyon, mas maliit na raw ito at kayang ilagay kahit sa loob ng backpack. Hindi lang daw sa pangangampanya pabor sa isang kandidato pwede itong magamit, kundi pati sa black propaganda. Iniimbestigahan pa kung paano na ipasok sa bansa ang illegal na gamit. I need to warn our candidates, because we will be monitoring. So oras na may ma-monitor kami ng mga text blasters in operation, we will definitely confiscate that, file appropriate criminal charges, and perhaps file whatever charges we should do, even in the COMELEC. Sa harap ng inaasahang pagkalat na naman ng tax blast, may payo ang DICT sa mga botante. Kung makatanggap kayo ng text blast galing sa certain candidates, wag nyo na po iboto yun. Sabi ng DICT, ang mga text blast machine din daw ang ginagamit ngayon ng mga scammer matapos maipasara ang mga pogo na ginagamit sa scamming operation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, posibleng magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa na ayon sa Pag-asa ay isa na ring epekto ng La Nina. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Palawan, Mindoro Provinces, Quezon at Bicol Region. Posible rin ang ulan sa ilang lungsod ng Metro Manila bukas lalo bandang hapon. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Posible pa rin ang heavy to intense o matitinding ulan kaya may banta pa rin ang landslide o pagbaha. Gaya ng nangyari sa Tibungco, Davao City kung saan tumirik ang isang bao habang kinatawid ang kalsada na nagmistulang ilog dahil sa baha. Ang mga pag-ulan sa Mindanao ay dahil sa easterlies na bukod sa mainit na panahon nagdudulot din ng thunderstorms. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng malamig na amihan sa Luzon pati ng shear line. Ang ilang linggo ng pag-iral ng shear line at easterlies, isa raw sa mga epekto ng La Nina condition ayon sa Pag-asa. Tinalakayan sa isang climate forum ngayong araw. Base sa pinakauling datos ng Pag-asa, may halos 60% chance na magpatuloy ang La Nina hanggang Abril. Bagamat mahina at short-lived o panandalian lamang ang kasalukuyang La Nina, asahan pa rin daw ang mas maraming ulan sa ilang bahagi ng bansa at posibilidad na magkabagyo. Ang La Nina ay ang pagbaba ng temperatura o paglamig ng dagat sa central at eastern portion ng Pacific Ocean. Kabaliktaran ang epekto niyan sa Pilipinas o sa Western Pacific kung saan nagkakaroon naman ng pag-init ang dagat na siyang nagpapalala ng mga pag-ulan. Dahil kulang na sa oras, sisimula na raw ng COMELEC ang pag-iimprenta ulit ng mga balota sa Biyernes o sa Sabado. Yan ay kahit may mga pinoprosesa pang petisyon sa Korte Suprema. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Supreme Court na mismo galing, sa halos 50 petisyon ng mga local at national aspirants at party list groups na idinulog sa kanila, 11 temporary restraining order ang nailabas na nagbigay daan para madagdag sa balota ang mga pangalan ng aspirants. Mahigit 30 pa ang petisyong tinatalakay sa ngayon. Pero dahil kapos na raw sa panahon, muling mag-iimprenta ng balota ang COMELEC sa Biyernes o Sabado at isasama sa balota ang lahat ng nakakuha ng TRO sa SC. Ipapaalam daw nila ito sa Korte Suprema sa pamamagitan ng isang sulat. We will respect, comply, and follow the directive of the Honorable Supreme Court. Basta may sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung pong panahon ay numinipis na ng sobra. 3 linggo na po tayo medyo na-delay. Pero ayon kay Garcia, ang nais iwasan ng COMELEC yung dumating sa puntong hindi na nila kayang sumunod sa Korte Suprema na nangyari na daw noong 2022 elections nang hindi na idagdag sa balota ang pangalan ng isang vice presidential aspirant sa kabila ng utos ng SC. Isa sa nakakuha ng TRO ang vlogger na si Francis Leo Marcos na dumulog sa Korte Suprema matapos siya ideklarang nuisance candidate ng COMELEC. Ayon kay Garcia, isasama nila ito sa balota at mauuna pa sa pangalan ng tumatakbo ring si Senadora Amy Marcos.
Sa gitna ng paghahanda sa eleksyon, 2 commissioners ng COMELEC ang nakatakdang magretiro sa February 2 matapos ang 7 taong termino. Sina Commissioner Corazon Inting at Marlon Casquejo na itinalaga sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Garcia, makatutulong sa COMELEC kung makapagtatalaga na si Pangulong Marcos ng kapalit ng dalawa. Ang ating panawagan na hindi naman tayo nag-iimpluwensya sa ating Pangulo, sana nga po talaga may ma-appoint kaagad dito sa COMELEC na kapahalinhin, kaapalit po nila upang kahit paano maging normal din rin ang pagkilos at pagtatrabaho ng COMELEC. Gayong talagang 2 buwan na lang halos ay eleksyon na. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pina-aaksyonan na ng Sandigan Bayan sa gobyerno ang mga natitirang kaso hinggil sa Coco Levy Fund. Sa isang resolusyon, inutusan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang Presidential Commission on Good Government o PCGG at Office of the Solicitor General o OSG na simulan na ang pagpipresenta ng ebidensya sa 3 natitirang kaso. Taong 2000 pa, naglabas ng mga pre-trial order pero hindi umusad ang mga kaso. Gate ng korte, nalalabag ang karapatan ng mga nasasakdal dahil sa hindi makatwirang pagkaantala sa mga pagdinig. Kinondena ng Makabayan Block ang anilay pagkaantala sa proseso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Makabayan Block, ngayon lang sila nakasaksi ng impeachment complaints na mahigit 1 buwan nang nakatenga sa opisina ng House Secretary General. Anila, ang pag-aalinlangang ipadala at simula ng impeachment proceeding ay nag-ugat umano sa naunang pahayag ni Pangulong Marcos na hindi siya pabor sa pagsusulong ng impeachment laban sa Vice-Presidente dahil aksaya lamang ito ng panahon ng Kongreso. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng House Secretary General at ng Malacanang. Dumepensa naman ang ilang kongresistang kalyado ng Pangulo na walang humaharang sa pagproseso ng impeachment complaints at kakapusan lang sa oras ang problema. Are they dating? Yan ang tanong ng marami matapos ang tila soft launch ni Mavi Legaspi kay Ashley Ortega sa kanyang Instagram. Sa ilang snaps, all smiles ang dalawa na spotted pang slightly hugging. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. And at the end of the day, we're all just looking for happiness in our life. Masasabi ko lang, my heart's happy. That's it. Sa isang interview November last year, all is well na para kay Mavi Legaspi na sinabing masaya ang puso. Few months after niyan, naging usap-usapan recently sa katatapos lang na Sinulog Festival sa Cebu ang ilang IG snaps ni Mavi. Ang tanong ng marami, dating na nga ba sina Mavi at Ashley Ortega? Tila soft launch kasi ang ginawa ni Mavi na pag-post sa photo ni Ashley na all smiles sa Sinulog nitong weekend. Marami rin ang kinilig sa litratong ito ng dalawa na nakatakip ng puting tela ang kanilang mga mukha. Sa isa pang photo, makikitang nakaakbay si Mavi kay Ashley. At kasama rin nila sa picture ang kapwa sparkle artist na si Roxy Smith na kasama ang kanyang non-showbiz boyfriend. May group picture rin sila kasama ang mga kaibigan at kapansin-pansin na nakayapos naman si Ashley kay Mavi. Nag-comment si Ashley sa post ni Mavi ng Pit Senyor with heart emoji. Wala pang direktang pag-amin sa real score ang dalawa sa kanilang relationship. Pero sa comment section, maraming netizens and fans ang nagpaabot ng suporta kina Mavi and Ashley. Spotted na ring magkasama sila on different occasions. Noong November, magkasama rin silang nanood ng Philippine Figure Skating Championships kung saan nag-compete si Sky Chua. Pati na sa birthday party ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag sina Mavi at Ashley. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.